parang nabigla ka namang masyado. Pasensya na po. Mas problematic sa'yo yung mga illegal, sabi mo kanina. Ibig ba sabihin, walang problema doon sa mga accredited mo tsaka mga approved online gaming operators? Hindi ko po, siguro po babaguhin ko. Ang sinasabi ko po hindi perfecto din yung yung mga legal na sites natin. Meron pong mga problemang naiengkwentro. Pero nagkakaroon po tayo ng isang mekanismo kung saan pwede pong magreklamo ang mga customer. Samantalang doon po sa legal, ay doon pong sa binanggit ko kanina, Senator Marcoleta, na halos kumulang sa 2,000 sulat buwan-buwan na natatanggap ng PAGCOR, 60% po doon ay ang tinutukay ay mga illegal na website. Ang sinasuggest namin in coordination with DICT, kausapin po ninyo yung mga platforms na kung saan silang nagpo-provide naman kasi ng avenue for the online gaming operators to function. Halimbawa, Google, kausapin niyo yung Amazon, kausapin niyo yung Twitter, Facebook. Doon lamang po mare-regulate na po ninyo sila. Lahat po ng illegal makikita na ninyo sa pakikipagtulungan po nung worldwide platforms. Nasa web silang lahat Para hindi tayo maligaw kung saan tayo kasi sabi nyo kanina, nagsilitaw na ito, dumami ng dumami. Pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga platforms na ito, madali po ninyo silang may screen at mapahinto lahat yung mga illegal. Hindi po ba? Tama po kayo dyan. Kaya po naiulat ko at kung mamarapatin niyo po Senator Marcoleta, ang DICT Secretary na at ang CICC, ASEC o USEC na ang magpapaliwanag. Ano na po ang nagawa namin mga hakbang? Hindi, naintindihan ko po yun. Kaya gusto lang na para madali tayo, kayo po in coordination DICT and CICT, kausapin po nitong mga worldwide platforms na to. Madadali kasi kanina po nagsisip yung blame kasi doon sa e-wallet. Samantalang ang regulation po kayo talaga dapat nga po magpasalamat kayo sa BSP na walang galang na po dahil sa ngayon nakahanap tayo ng isang solusyon na pansamantala makatutulong po sa paglaganap nito, lalong na yung mga illegal na pwede pala nilang kahit papano suspindihin yung link na tumutulay sa mga e-wallet para masugpo po yung mga hindi mabuting nangyayari kagaya ng gustong ipasinag mamaya dito. Wala po kayong kagaya ng sinasabi ni Senator Pia kanina, mukhang wala kayong in-institute na KYC measure sa mga inyong accredited and approved online gaming operators. Kasi kung meron yun, ang laki po ng may tutulong. Hindi basta-bastang nakakapasok yung mga tao na gustong sumali dito sa ganitong industriya. Sapagkat alam naman natin na very pernicious lalo na sa mga bata. Sa mga kapatid, kulang na kulang po yung regulatory measures po na dapat sana'y nakatatag na dyan. Para sa ganoon, ang pag-uusap siguro natin, konti na lang. So ngayon po parang nakikita namin, there is a complete breakdown of regulatory mechanism. Kaya po tayo nag-ship sa e-wallet sapagkat yung BSP, mukhang meron silang karakarakan na measure na pwedeng ilatag, gagaya ng nangyari kanina. Napagdiskitahan nga lang sila sapagkat nasabi pa niya ay 48 hours. Hindi ko naman alam na kaya palang gawin. Sinadjust ko lang, nagkataon lang po na pwede naman palang gawin. Paano kung wala silang ganoon? Sa mga kapatid, we are all dependent on PAGCOR's regulatory mechanism na wala pala. So, paano po yung masasabi ngayon na makakapagtatag po tayo ng regulatory mechanism? Sapagkat ang direction po ngayon, complete ban. Siguro kung complete ban, mas maganda na po sa akin yun. Ngayon, kung halimbawa pag-uusapan yung regulation, kung wala naman po kayong masasabi na mekanismo para i-regulate po natin sapagkat ang nakikita namin,
dumadami ang problema, yung technology mas mabilis pa sa regulation, paano namin tatanggapin yung commitment ninyo na meron kayong kakayahan? Kasi kayo po yung regulator, yung charter nandito po eh. Kayo ang regulator, wala nang iba. Patutulong lang kayo sa iba kung kaya kayong tulungan. So how can we make sure na kaya po ng PAGCOR ang pagre-regulate? Salamat po sa katanungan niyo, Senator Marcoleta. Kung mamarapatin niyo po, hindi naman po sa wala kaming regulasyon. Meron po talaga kaming yung KYC binabanggit ninyo, yan po ay pinatutupad sa pangkasalukuyan. Kaya lang, tulad po ng sinasabi ko, ay hindi naman perfecto yung KYC proseso. Kung minsan po nagagamitan tayo ng mga fake na ID na kung saan nakapaglalaro yung hindi dapat makapaglaro. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo at maaaring i-furnish ko din po ng kopya ang committee. Meron pong rules and regulations tayo sa lahat po ng ating mga license operators. And Baka ang sinasabi mo, Chairman Al, yung regulatory framework for the issuance of gaming licenses for the establishment of gaming venue. Ito po ay November 22, 2023. Meron ka ring revised regulatory framework for the remote gaming platform November 15, 2023. Meron ding Memorandum Circular number 6, September 20, 2016, galing sa Office of the President. Okay. Meron DILG Memorandum Circular 2018-25, February 28, 2018. Meron ka ring Circular Letter number CL 2021-012, February 6, 2021. Meron kang BSP Memorandum number M 2018-002, 17 January 2018. Meron kang Republic Act 9487. Ito yung PAGCOR Charter. Ito ba ang sinasabi mo na regulatory environment na pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na o papalaki ng salot na sinasabi ng chairman kanina? Opo, yun po, kaya kung mapapansin nyo, halos tuwing every quarter, nire-revisa po namin yan para po magkaroon nga ng mga adjustments. Pero Parang hindi ganun po yung nangyayari. Kaya nga lumitaw ngayon, ang tendency na nga yung direction is total ban to online games. Kasi nga mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako personal, Chairman Al, gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro 3 taon na nakararaan. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa. opo, yung dalawa po, Walang nangyari, hindi ba? hindi po, kami po yung nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Meron na pong dalawang nakasign sa inyo. Alam mo, Chairman Al, Opo. nandun po ako sa Congress, hindi po Opo. ako umalis doon. Hanggang sa ako'y maging senador, kinalimutan ko na yung usapan natin. Kaya ako gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari, kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako? Hindi. Kasi meron akong karanasan sa iyo eh. Senator, Kasi ka na kung kailangan Opo, ko sabihin ito sapagkat ito importante, lalo na itong tinatalakay natin ngayon. naintindihan ko po kayo. Ang totoo po, yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa procurement. Pero ang maliwanag po, Senator, Hindi ganun ang sinabi mo sa akin eh. Meron ka sinabing within the next 2 weeks. That was 3 years ago. actually, not this. Malinaw ang aking memory, Chairman pareho Alan. tayo. Birthday po yun ng isang kakilala natin nung nagkita tayo. Kaya nga, so meron timeline yun eh, may time Opo. frame yun eh. Hindi yung sasabihin Nagkaroon po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihingi ng paumanhin sa inyo sa kadahilan ng kailangan po palang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So na-delay po yon. Naalala ko po nagkaroon din tayo ng Hindi follow-up. tayo kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na meron palang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya ngayon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na meron tayong framework, meron tayong regulation. Paano
on my own personal basis, paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Ali. Kung pwedeng palitan natin si Chairman Ali, baka sakaling maniwala ako, magre-regulate muna tayo. Yun po yung usapin dito. Eh. Opo. Kung ako naman po ginagalang ko yung inyong paniniwala, pero gusto ko pong ipaabot sa Hindi paniniwala yung commitment natin dalawa. Kasi ako, nung sinabi mo yon, sinabi ko na rin doon sa constituents. So ako ngayon ang napahiya. Di bali na yon. Hindi ko naman pwedeng kasi sinabi sa akin ng chairman. Hindi, ako na pong gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo. Ako po sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan. Nagkaroon po ng mga intervening events na delay po talaga at alam naman po ng lahat Chairman, karirinig ko lang ngayon eh. Halos 200 milyon ang naibibigay mo sa ahensya ng ating Marami ito, binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin. Alam mo ba kung gano'ng halaga lang, no? Nagkakahalaga po ng 4 na milyong piso. Masisira ba ang salita natin ng dahil doon lang? Ako po tulad na sinabi ko, humihingi po ng Gusto ko kasi, Chairman, yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban. Hindi natin alam yung social cost will be outweighed by the benefits that your organization or yung iyong sektor na kinakatawan ay makatutulong talaga rito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate? Kung halimbawa, sa usapin lamang na simple, wag na yung sa akin. Sa iba't ibang panig ng ating lipunan na kinakatawan ng PAGCOR. Kasi mamaya mayroong magtatanong sa'yo, halimbawa, sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang nabiktima? Maaaring ako naniniwala doon. Pero kilala mo ba kung anong pangalan ng game online game operator na yon? Na ginamit kung sino sa atin ang nabiktima na maaaring ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga tao na may-ari ng game, online gaming operator? Alam niyo po ba? Meron ba kayong listahan? Meron pong listahan. So, nasa legal po siya o... Nasa legal po. Yan Hindi ko po po kasi alam yung sino po yung i-representang with. Hindi ko po kasi kilala. pero yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform, alam nyo kung sino-sinong may-ari ng online gaming, di ba? Alam nyo lahat. Opo. O ano yung gagawin po ninyo? Hindi ko po alam madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yun eh. Kailangan mapalitaw po natin na kayo po'y may kakayahan as a regulator. Siguro, wag na yung operator, as a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ando na po yung benefit na nabibigay nyo. Hindi naman po natin maikakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napakahirap sa panig namin magdesisyon kung wala kaming tiwala sa kakayahan ninyo na i-regulate nga po ito eh. Bilang ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag ang paniwala namin.
matatag ang regulator na yan. Baka sakaling doon muna ako kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory mechanism mo, total ban na lang. Wala. Mamili ka talaga. It may be a very hard choice, pero doon ako pipili. So ngayon, paano ako magdidesisyon kung hindi ako naniniwala? O, kinakailangan tayo ngayong magdepende sa BSP sapagkat siya ay may kakayahan na suspindehin ang e-wallet. Ako hindi ko kilala po kung sino yung mga e-wallets na. But I think they can live up to their own. Siguro they can sacrifice siguro yung online gaming. I'm not sure how many percent is the go online gaming in the market of e-wallet. Pero palagay ko, kung sila-sila lang, kahit siguro yung game operators na pwede lang itapon para sa akin. So, napipilitan tayo ngayon na pumunta sa ibang aspeto sapagkat nagkulang kayo sa regulation. Kasi kaya ko sinasabi kanina, huwag niyong bubugbugin yung isang side na gustong tumulong. So sometimes you are barking on the wrong tree, pero kayo pala yung dapat na magpundar ng regulation. Yun lang po ang gusto ko, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you very much, Senator Marcoleta. We go now to Senator Win Gatchalian. Before that, before you ask questions, you can deliver, or are you going to deliver